degrades or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being. Unreasonable deprivation of his basic needs for survival, such as food, shelter, or failure to immediately give medical treatment to an injured child, resulting in serious impairment of his growth and development, or in his permanent incapacity or death. Ladies and gentlemen, we now bring you Ms. Lady M on the topic child abuse in the Philippines and its effect to the child. Yeah, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Sa Luzon, Visayas at Mindanao dito sa Batang Radio, Batang Maykay, Waka para sa Batang Masa. Magandang hapon po. Mami Chin ang aking kapartner. Good afternoon. Yes, good afternoon po sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig dito sa ating Sunshine DZAR 1016 at syempre po para po sa ating mga suki na sa Waka na nagtaga-subaybay every Saturday. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Kamusta ay yung pagbiyahe dito? Mukhang ikaw Yeah, kumanta kagabi. Medyo traffic, Mami Chet. Pasensya na kayo sa aking voice, medyo husky kasi I got sick for almost 4 days na. So, yun, medyo may trangkaso pa nga ako ngayon, in fact. Bawal umabsent sa media. Okay, sayang ang pagkakataon na kung saan ay meron tayong ihahatid na magandang balita sa ating mga magulang at syempre yung mga kanilang chikiting na nakikinig sa ating hapon. Ngayong hapon, ating hapon tuloy. Okay, Miss Lady M. Yeah, maganda ba naman ang ating topic ngayon, Mami Chit? Ang mga katotohanan at hindi sa pang-aabuso. Bakit nga ba, no? Bakit, ano ba yung mga tinatawag na katotohanan at hindi sa pang-aabuso? Ayan. Kasi, naging topic natin to, Miss Lady M, sa last week, di ba? Yeah, pinag-usapan natin yung tungkol sa child abuse in the Philippines. At syempre pa, tayo may mga inihandang information dito na kung saan ay ibabahagi natin sa inyo na kung saan ay lagi nating sinasabi, ano nga ba itong mga akala na ito? Kasi sabi nga, bawal ang akala kasi maraming namamatay sa akala. Di ba, Miss Lady M? Oo, marami talagang namamatay sa akala. Ano ba itong akala number 1 na nais nating ibahagi? Sapagkat may mga ilang akala ito, no? Mga maling akala hanggang number 6 ang maling akala na to. So, ito'y ibabahagi natin sa inyo. Okay, Ma'am Lady M, umpisahan natin sa akala number 1. Oo, Mami Chet, yung parents who abuse their children do not love their children. These parents wants to hurt or get rid of their children. Ano ang masasabi mo, Mami Chit? Oo nga. Okay, so parents who abuse their children do not love their children. No? So these parents want to hurt and get rid of their children. So minsan sinasabi natin, sige, doon ka sa lola mo kasi maaalagaan ka ng gusto ng lola mo. Merong mga ganun, di ba? They really, ibigyan mo nga ito ng malawak na explanation, Ma'am Lady. Yeah. In fact, hindi naman talaga totoo yung ganun, Mami Chit. Because most parents who abuse their children really do love their children and feel guilty after abusing or hurting their children. So, ang problema lang po kung yung mga magulang na ito ay, yung ibang mga magulang I'm not referring to all kasi hindi naman lahat ng mga magulang napabayaan yung kanilang mga anak, di ba? So, yung iba kasing mga magulang, hindi nila alam kung paano ang pagpalaki sa kanilang mga anak na walang halong pang-aabuso or manner na non-abusive. Sa bagay, sabi nga nila, walang eskwelahan para sa isang pagiging magulang. Basta ka na lang, heto, nagkaanak ka, nanay ka na. So, hindi ka na turuan o wala naman siyang eskwelahan na sige, punta ka dito, ito is school for parents. Parang gano'n. Kaya kanyang pakita ng pagmamahal sa anak na minsan sa sobrang kahigpitan, hindi nila alam medyo nasasakal na yung mga bata. So, yung mga batang minsan nilalayo sa kanila yung mga anak nila, yung mga sasabihin, sige, dadaling kita sa lola mo, kasi mapapabayaan kita dito.
No? So, ibig sabihin nun, hindi kumot wala dun yung kanyang anak, hindi niya mahal yung anak niya. Kasi iniisip niya, mas magandang magiging kahinatnan o magiging buhay ng bata. Okay? Oo. So, alright. So, ano naman itong pangalawa nating akala, Miss Lady M? Yeah. Yung abused children have their parents and wants to get away from the parents. Hindi rin naman ganoon, Mami Chet. Kasi most abused children still love their parents. The truth is, a bad home is more secure than no home. Ang mga bata, hindi sila usually nagsasalita patungkol sa pang-aabuso ng kanilang mga magulang upang maprotektahan ang moralidad or maalagaan ang kapakanan ng kanilang mga magulang. So, that is the sign of love also, Mami Chit, di ba? So, at syempre, yeah, so hindi totoo na pag napalo ang isang magulang, napagalitan ng pag napalo ang isang mga anak, then napagalitan sa kanilang mga magulang. Yung iba, oo, nagre-rebelde, pero later on, marirealize din naman nila na kaya sila pinapagalitan ng kanilang mga magulang dahil mahal sila nito. Ayaw nila na mapariwara or mapahamak. So, sa mga bata, sabi nga gano'n, no, the truth about having a home. Sabi, a home is still a home, no? Yeah. So, Home sweet home. nag-aaway man halimbawa ang mag-asawa, no? Magulo man ang inyong bahay, iba pa rin ang may bahay na inuuwian. Yes, that diba? is true. So, kaysa kayo ay nakakalat sa kalye, no? Sabihin na natin, there's no perfect family na kung saan ay talagang nagmamahala ng bawat isa, no? O may nag-aaway man sa loob ng inyong tahanan, iba pa rin ang merong tahanan na tinatawag. Yeah, yan ang tinatawag na home sweet home, Mami Chit. Mas lalo na kung kapwa nagmamahalan ang magulang at mga anak. Okay. So, hindi pala, kumbaga, Miss Lady M, no? Pangit na ipakita ng mga magulang yung kanilang pag-aaway sa harap ng mga bata. Yeah, dapat talaga hindi. Kumbaga, hanggat kaya nilang itatago nila. Kasi nagkaroon ng bad influence yung mga bata. Oo, nagkakaroon ng trauma. Yeah, there's a saying kung anong nakikita ng bata, magiging tama sa kanilang paningin. So, good or bad na makikita nila, magagaya din nila usually yung mga bata pa talaga, yung from 2 to 5 years old. Ayan. So, okay. So, sabi natin kanina, akala number 1 ay ito po yung tinatawag nilang pagka ang bata ay parents who abuse their children, no, do not love their children. Hindi naman. So, minsan nga yung, di ba, meron tayong binanggit last time, yung mentally ill. Hindi niya gusto yun. Diba? Mahal niya yung anak niya, kaya lang hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Yeah, oo. Because of their because they encounter problem like yung halimbawa like yung napag-usapan natin before na yung mga magulang na karamihan mainit ang ulo, yung lack of financial or mga other situations. Yeah, other situation, yung halimbawa yung nawala ng trabaho. So hindi rin siguro nila ninais or ginusto na masaktan ng kanilang mga anak. So maraming kumbaga wala namang magulang na gustuhin mapahamak ang kanilang mga anak actually. Ayaw nilang magutom yung mga anak nila, kaya lang in other circumstances hindi nila kayang ma-hold, no? Opo. Yan. Okay. So, yan po yung ating akala number 1, no? Hindi ibig sabihin na kapag ka ang magulang ay inabuso ang kanyang magulang ay mga anak ay hindi niya mahal ito. So, itong maling akala number 2 natin, no? Ito yung tinatawag nilang abused children hate their parents and want to get away from their parents. So, meaning to say, sabi ni Miss Lady M, hindi rin naman totoo Hindi yan. naman, yeah. Kasi most abused children still love their parents. Naalala ko noon kahit pinalo ako ng nanay ko di ba, minsan sobrang sakit o kaya mali yung pamalo, hindi sinturon, napaupo ka ng 2x2, naihi ka sa pagpalo. Hindi ko naranasan yun. Oo, meron mga ganun kasi, no? So, hindi ibig sabihin nun, pero 2x2, Mami Chit, pang-aabuso na yun. Yun na nga, ibig sabihin, katulad nun, abuse children. Yeah. So, napalo mo ng 2x2 yun, pero ang parents mo, no, ang anak mo, mahal ka pa rin.
Oo. Yun, okay. Pero dapat sana pag sinaktan ng magulang, halimbawa yung mga anak, Mhm. ipaliwanag din nila kung anong rason kung bakit nasaktan nila yung mga bata. Oo. 'Di ba? Kasi magtataka rin yung mga anak kung bakit sinaktan sila, anong dahilan. At Kasi syempre, oo. dapat ipaliwanag din kung bakit. At wala namang magulang na ang gusto nila ay hindi mabuo yung kanilang pamilya. Yes, that is true. Mhm. Okay, so tayo po ay magbibigay lamang ng ilang paalala para po sa ating mga sponsors. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makajos, makatao at makakalikasan. Sunshine Radio. Ang himpilan ng pagbabago. Sunshine Radio. Sunshine Radio. The Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated, otherwise known as WACA, is a non-government organization which aims to promote threefold awareness. Firstly, on anti-crime. Secondly, the issues ranging from malnutrition to proper nutrition, its poverty effect on child's health, and protecting the rights of every child in the community. And thirdly, educational support program. For more information, call us at telephone numbers 438-4129 or 0919-234-8589. For financial support or donations, you can deposit at Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated at Banco de Oro with account number 00-101-93340, Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City, Philippines. Or you can also deposit at account name WACA at UCPB with account numbers 101-40-000-3333, Cambridge, Cubao, Quezon City, Philippines. And now, back to the program, WACA para sa Batang Masa with Miss Lady M. Okay, we're back. Magandang tanghali po. Ipagpatuloy po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. Okay, at Mami Chit. yun nga. So, natapos natin yung akala number 1, akala number 2. At ngayon naman, akala number 3. Babasahin ko muna, Miss Lady M. Ang sabi dito ng akala number 3, remove a child from the parents who abuse him and you have solved the problem for the parent and the child. Tama ba yun? What is the truth about it, Miss Lady M? Yeah, it may be necessary, may the situation na kailangan ihiwalay ang mga bata during crisis, but permanent separation will do more harm the good for both parents and child. So kapwa nila tatanungin ang mga sarili na hindi sila mabubuting magulang or mabubuting bata or mabubuting anak sa kanilang mga magulang. So mas lalong mahirap. Kaya sila nagkahiwalay. Opo. So ibig sabihin nito, no, during crisis, wag mong ihiwalay yung mga anak mo sa'yo. Tama ba yun? Opo. Oo. Dapat Pwede hindi ganun. temporary lang, wag permanent. Maybe, yes. Oo, kasi Maybe may mga ano mo muna sa sa temporary mo sa mga in-laws or mga lula at lolo. Pero yung tuluyang ihiwalay, separate sa'yo. gaano mas katagal lalong naman magano. kaya yun, Miss Lady M? Depende. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon, diba? Usually, what is the advisable number of days? Maybe mga about 1 month. Matagal na yun. Kung Yeah. kaya ng nanay yun. Mhm. O usually kasi ang nanay, hindi yan makatagal na hindi niya makita yung kanyang mga anak. Maliban lang kung kailangan, halimbawa nagtatrabaho yung magulang Abroad. or Titiis siya talaga. or out of town yung bahay nila, then nagtatrabaho sila dito sa Maynila. Mhm. So yun, pero yung case to case basis kasi yun yung halimbawa yung nag-aaway, nagkakagulo yung pamilya. So dapat i-separate mo na yung Kaya sabi ko depende case to case basis. Kung may trauma pa yun Depende sa sa bata. sitwasyon niya. Okay. Alright. So, maling akala number 4 naman ang aking babasahin dito. Harsh jail sentences for parents who abuse their children would keep parents from abusing their children. Ano ba ang katotohanan dito, Miss Lady M? Yeah, most prosecutors kasi or counselor and child abuse expert believe that jailing an abusive parents does not solve the problem. Society is satisfied that the abusive parents has been punished.
but the parents has not learned in jail how to deal with the stress of work through his personal problems that trigger a child abuse. So hindi maganda, hindi siya Mami Chit. Kasi wala naman siyang matutunan kung halimbawa ipapakulong natin yung magulang. Depende pa rin 'yon, kumbaga case to case basis pa rin. Kung sumobra na siguro talaga, kung grabe na yung pang-aabuso sa anak niya, that is the time na pwede nating ipakulong, or for how many months or years or lifetime ba, 'di ba? Kung sobra na. Pero is it really advisable na ikaw, halimbawa, tatay ka, ni-rape mo yung anak mo? Is it really advisable na ikulong yung tatay niya? Hindi lang kulong. Kung ako ang judge, bitay. What I mean, yung halimbawa, mild lang naman yung pang-aabuso. Depende. Yeah, sa grabe. Yeah. Sa gravity. Kasi nga, as I have said a while ago, na yung video lang, case to case basis talaga yun. Depende sa case or depende sa sitwasyon. Ganon. Pero mas maganda muna kung kukuha muna ng psychologist para i-consult yung kung ano ang tama. Okay, so mas maganda siguro ihiwalay muna siya. Yeah. Kung siya man yun, sexually abused by the father or whoever. Ayan. Yeah, pag sexually abused, definitely ihiwalay sa magulang, mas lalo na kung stepfather yung kasama. Ayan. So, yan po yung ating akala number 4, no? Na kung saan ay nangangailangan na kailangan nating ihiwalay yung kanyang anak, no? Sa kanyang magulang. Alright. What about yung tinatawag nating akala number 5, na kung saan ay sinasabing abusing parents do not change? Wala nang pag-asa. So, once an abusing parent, always an abusing parent. Anong masasabi mo dito, Miss Lady M? Studies indicate that 4 out of 5 abusing parents can learn new ways of dealing with their children and can stop abusing the child. Mami Chit, depende pa rin po yun, kasi hindi naman, kumbaga tayo, bilang magulang din tayo, 'di ba? So, halimbawa, nang-aabuso tayo sa mga anak natin. Siguro naman pag mapayuhan or nahimasmasan ka, hindi ka nalasing or wala ka ng problema, ma-realize mo rin na that is your son, that is your daughter, you must love your daughter, or you must love your kids. Because tayo as a parents, we always love our children more than to love ourselves. So, there's always a room for change. Yeah. No? So, hindi yan totoo na once na ikaw ay masama, para bang yung mga ex-convict, no? Na para bang hindi na kayang magbago, mali yun. Mali. So, bigyan lang natin ng chance. So, dalawang bagay yan. It's a two-way communication na kailangan ng ating mga anak. Kasi, syempre, yung mga anak ngayon nakikinig. Once man magkasala sa inyo ang inyong mga magulang, habang buhay na silang masama. Parang gano'n. Sinarado na natin doon. So, hindi na sila magbabago. So, dito, sinasabi natin is, minsan, nagkaroon ng abuse yung ating mga parents, na abuse tayo, no, not, sabihin na natin mild lang yon or sexually, whatever, na wala na silang pagbabago or hindi nila pagsisisihan yung kanilang kasalanan. Tama ba, Miss Lady M? Yeah, ang mga magulang naman, pag sinaktan ng mga anak, lalo silang nasasaktan. Kumbaga, kung nasasaktan natin ang ating mga anak physically, the more tayong mga parents na we feel double, more than that, we feel hurt or mas lalo tayong nasasaktan. Kasi mga anak natin yan kumbaga. So, naniniwala din ako sa ibang mga magulang na pag nasaktan nila yung kanilang mga anak, napagsisihan din nila at napagtanto din nila na nagkakamali sila. So sooner or later, magbabago din sila pakikitong sa kanilang mga anak. Okay. Yeah. And so, yan. We're going to give another break, no, para naman pasalamatan muli yung ating mga sponsors. Maraming nakalinya kay Miss Lady M. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makajos, makatao, at makakalikasan. Sunshine Radio. Ang himpilan ng pagbabago. Sunshine Radio. The Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated, otherwise known as WACA, is a non-government organization which aims to promote threefold awareness:
Firstly, on anti-crime. Secondly, the issues ranging from malnutrition to proper nutrition, its poverty effect on child's health, and protecting the rights of every child in the community. And thirdly, educational support program. For more information, call us at telephone numbers 438-4129 or 0919-234-8589. For financial support or donations, you can deposit at Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated at Banco de Oro with account number 00-101-93340, Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City, Philippines. Or you can also deposit at account name WACA at UCPB with account numbers 101-40-000-3333, Cambridge, Cubao, Quezon City, Philippines. And now, back to the program, Waka para sa Batang Masa with Miss Lady M. We're back. Ipagpatuloy namin ang aming talakayan sa tungkol sa katotohanan O hindi. o hindi. At hindi. Okay. At hindi sa mga pang-aabuso. Basahin ko lang tong pang-anim nating maling akala, no, na kung saan ay sinasaad dito. Sabing ganun ay since abused children know what is it like to be hurt by a parent, these children rarely abuse their own children when they become a parent. 'Di ba? So para bang sinasabi natin, nako, ang sama-sama ng magulang ko pagdating ng panahon na ako ay magiging magulang na rin, hindi ko ipapalasap sa mga anak ko yung kahigpitan o kalupitan na binigay sa akin ng mga magulang ko. Totoo ba yan, Miss Lady Ann? Of course. Pag pangit naman yung naranasan mo, kumbaga, sabi nga, wag mong gayahin ang mali. So, kung pangit yung naranasan mo sa magulang mo, then pag nagkapamilya ka, wag mong iparanas sa mga anak mo. Ganon, Mami Chit. Unfortunately, just the opposite is true. It is estimated that from 1 out of 2 to 9 out of 10 abused children become abusing parents. The abused child learn from his parents and bring his family habits with him when he was children of his own. That is not true, Mami Chit. Kasi dapat yung naranasan natin na pangit, hindi na natin ipapalasap sa ating mga anak. Pero may mga bata kasing meron din ako na-encounter na mga magulang na vindictive sila, no? Na-adapt nila yung sitwasyon na kung saan ay yun, binigay nila yun sa mga anak. So it's not all true to other children. Yeah, hindi. Oo, hindi po. Kasi yung ibang bata naman na nakaranas ng ganon, yun, tama yun. Kasi marami rin akong na-encounter or nakikilala na ganon na nakaranas sila ng pang-aabuso sa kanilang mga tiyuhing, sa kanilang mga relatives. Ginagawa silang utusan or hindi sila pinapakain, pero nagsisikap sila para gumanda ang kanilang kinabukasan. Then yung ibang bata sabihin na yung naranasan ko, hindi ko ipaparanas pag ako nagkaroon ng sariling pamilya o kung ako nagkaroon ng sariling anak. Pero yung ibang bata naman, hindi nila maiiwasan. Nagkaroon sila ng self-pity, characteristic of low self-esteem, Mami Chit. Yung, in other words, nagsi-self-pity sila, which is bad habit. So, anong masasabi? Hindi na magandang ipapakita yun ng isang bata. Okay. So, alam na natin, mga magulang, yung mga maling akala na yan. So, wala na tayong dahilan para mag-excuse pa sa ating mga magulang. So, yung mga akala na to, yun nga, maraming namamatay sa akala. Okay. So, dadako naman po tayo sa mga, ano ba itong mga katangian ng mga taong pwedeng mang-abuso sa mga bata, no? So, how do we detect these people na kung saan ay makikita natin ito na most likely magiging abusive person yan sa ating mga anak? Usually yung mga unhappy or depressed, yung mga frustrated, yun yung posibleng magkaroon ng yung magiging abusive parents. Halimbawa yung mga violent temper, mga abused child himself, history of mental illness and criminal activity, yun, unrealistic expectation of the child, young or immature parents, yun. Kasi hindi pa nila lubos maunawaan ang kanilang ginagawa.
At isa dyan din ay kasama dyan yung pagiging rigid o yung unrealistic expectations of the child, no? Ibig sabihin sobrang lupit na para bang hindi, parang hari na ang utos ay hindi mabali. Na lalong natatakot lumapit yung bata sa kanya, no? Opo. So, ganyan ang characteristic na isang magulang na kung saan hindi niya nakikilala ang sarili na siya pala ay isang abusive parent na. Oo. And of course, para naman sa ating mga, halimbawa itong ating mga lumalaking anak, di ba? So, paano natin ma-determine na yung ating mga bagulang ay kaya pala ganito? Kasi we have to try, no? Yung understand our parents kung bakit ganito si tatay, ganito si nanay, no? Sabi nga nila, ang isa dito sa mga karakteristik na very blatant or makikita natin sa isang magulang yung pagiging low self-esteem. Anong masasabi mo dito, ma'am? Miss Lady M? Para maiwasan na magkaroon ng feeling yung mga gano'n na yung mga bata or i-avoid yung mga negative situation. Try to get into positive situation, or you must be a positive thinker. Kasi pag negative thinker ka, kumbaga in your surrounding negative din, so ang ma-adapt mo puro negative, so ang tendency magsi-self-pity ka, na walang nagmamahal, kisyo walang nagmamahal sa akin, nobody cares me, nobody loves me, so I wanna die. Although hindi naman totoo yun, kasi nga yung pinanganak pa nga lang tayo dito sa mundo, we are very lucky na because love is God. God is love. Love is love is God and God is love. So pagka meron tayong nakikitang mga ganitong nababakas natin sa ating mga magulang na meron silang low self-esteem na tinatawag, insecure sila, hindi sila marunong makisalimuha sa mga tao, no? Wag nating gayahin. Ibig sabihin. Hindi, definitely, wag talagang gayahin. Instead, papayuhan natin sila ng tama, kumilos ng tama, sa pagsasalita ng tama. Kumbaga, bibigyan mo sila ng love and care para ma-uplift yung kanilang moral. So, another tip pa, Ma'am Lady M, na kung saan ay sabi natin na hindi tayo makagaya doon sa nakikita nating karakteristik ng ating mga magulang na isang mababa ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili or they have low self-esteem, no? So, isa dyan sa nakikita ko nga na pwede nating sabihin sa mga batang nakikinig sa atin ngayon na humanap tayo ng mga grupo, yung mga makakampany natin na mga positive people, no? Hindi yan sabihin na hindi pa man nangyayari ang lahat. Ay, nako, hindi mo kaya yan. Diba? Meron kang gustong abutin na pangarap mo, hindi mo kaya yan. So, get away from those kind of people, no? Na negative. Diba? Kasi lalo kang madidepress pag ang mga negative thinker ang makakasama mo. Dapat yung positive. Positive. At Ano saka, pa, Lady M? At saka yung mangarap na sabayan ng pagtatrabaho para gumanda yung kinabukasan ng lahat ng kabataan. Ayan. So, meron din, number 3, no, pwede nating sabihin dito na ibig sabihin po ay meron tayong mga, we should use a journal, no, na kung sana ilista natin dito yung mga positive things that is happening in our life. And then, kung hindi natin kaya ang isang bagay, huwag tayong mahiyang humingi ng tulong. Do not hesitate to seek help in difficult times. Seek professional assistance to deal with the serious problems. Or yung mga kahit nakakatanda lang sa atin na pwede natin hingian ng payo. Yes. Yun. So, Mami Chit, medyo mahaba-haba na yung napag-usapan natin. Mayroon lang sana akong pasasalamatan. Gusto kong pasalamatan ang ating to our Honorable Mayor Herbert Bautista, Quezon City Mayor, one of our Board of Advisor, and our friend Vice Mayor Joy Belmonte. Wow, hello po sa inyo. Who supported our program at Camelot Hotel sometime last year. Our National Advisor Juan Gallardo Abuan Jr. Hello, sir, and good afternoon.
Yeah, marami rin po akong pasasalamatan sa lahat na walang sawang sumuporta sa ating opisina. Mhm. Engineer Wilfredo Cabreros, Edna Dilona sa Sarsayla, Miss Nida Lubeno, Miss Isabeleta Antonio, Norberto Bango, Michael Yang, Engineer Noel Dolay, Mr. Karsten Karnke, Dr. Susie Corosa, Cherry Pinex, Miss Angelina Payomo, Miss James Poten, Honorable Arnolfo Itibis Jr., Mhm. Honorable Dr. Angelito Balay, Dr. Joseph Agustos Lopez, Dr. Binson Pinida, Mr. Timoteo Lomolio, Engineer Romeo Flores, Dr. Charles Oy, Mr. Perry Lloyd G. Miconi of 3B Foundation Philippines, and Mr. Jose Rodeo Pirolin, Mr. Mar Paulo Cabuhat, Boboy's Catering and Services of Lawag City, Engineer Jerry Sinieres, and marami pa pong iba. Hi sa mga friends natin dyan sa Hong Kong. At meron din tayong nag-greet sa atin, no? DZAR, good PM, paki-greet nga naman po. Always nakikinig sa DZAR Sunshine Radio, sila Tintin, Cha-Cha-Cha, Joy, Judy, Precious, Cyril, Adrian, Archie J, and June. Thank you, more power sa Waka, sabi nila. Okay. Okay. Alright. Ito pa po ang ating nais pasalamatan sa mga friends natin abroad. Mhm. Sa Hong Kong, si Edwin and wife Faye and son Osman. Sa Las Vegas, sila Tita Edna. California, sa Saudi Arabia, Elfren, Ray and Dodong, and lahat ng mahaplaganon dyan sa Canada, Hong Kong, and other countries. Okay. At sa ating concluding portion, Miss Lady M, I think we have to say this, no, na kung saan po ay patuloy silang makikinig sa atin sa hapong ito. Bago po ako mag-end, ipasalamat, babatiin ko rin po si Joliet Branca and si Mariel Aurelio and family and lahat ng staff ng Waka. Mhm. Children are treasure given to us by God to teach and nurture them as they grow. Abusive parents provide the opposite of what children need. Instead of teaching and nurturing growth, they distort and destroy. No amount of success can compensate to a failure in the family. Ito po si Miss Lady M saying, God bless until next Saturday, 3:30 to 4, together with Mami Chit, dito sa Batang Radio, Batang May K. Waka para sa Batang Masa. Okay. At syempre, bago tayo patuloy magpaalam, ay nais nating sabihin kay Joseph, hello, Sir Joseph Ondong, isang magandang hapon sa inyo na nakikinig sa mga oras na to. At huwag kayong aalis sapagkat ang susunod pong programa ay ang ating Generation K. Yeah, hi to Mrs. Aurea Corpus of Cabanatuan City. Hello. Hello, taga Regalia Park Tower. Ayan. Hi, hello to everyone. Next Saturday, again. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Sumainyo ang pambatang palatuntunang pangradyo. Batang Radyo, Batang May K. Maririnig tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Swanasug Media Corporation. A member